Pinapakalat ngayon sa social media at sa balita na may isang kabataan na nasawi from Mindoro dahil na-brainwash daw di umano ng Kabataan Party List. But the question is, totoo ba yan? Or hindi naman kaya ay mas madaling sabihin brainwash kaysa harapin ang katotohanan? Hi guys, it's me again, Raven, and here's what you need to know kung ano ang nangyayari sa Mindoro, ano nangyari sa isang PLM student, at ito yung mga bagay na hindi sinasabi ngayon sa mainstream media. But, for context, January 1, yes, New Year na New Year, pagpasok ng 2026, nagsagawa ng military operations through aerial bombing ang Armed Forces of the Philippines sa Barangay Cabacao, Abre de Ilog, Occidental, Mindoro. And, the first fact na tinatanggi nila sa mainstream media ay 5 civilian ang nasawi. But just a little bit background lang yung sinasagawa kasi ng AFP ay part ng counter-insurgency program ng government which is ubusin ang New People's Army na tinatawag nilang part ng communist terrorist group. Pero ang ginawa nila ay overkill, walang hamas na pagbobomba sa komunidad at nasawi ang 5 civilian. 3 dito ay mga bata na mangyan at may isang sugat ang ina. At syempre, yung alam nating balita ngayon, ang pagkasawi ng isang estudyante, isang kabataang student na si Jerlyn. But, totoo nga ba na na-brainwash siya ng Kabataan Party List at nag-NPA? But let me get straight to the point. Hindi po siya NPA, isa po siyang kabataang estudyante, isa siyang aktivista, at isa siyang aktivistang nagpa siyang manaliksik or magsagawa ng community immersion sa Occidental Mindoro para makapamuhay at alamin ang problema ng mga mangyan. Yes, you heard it right. Community immersion. Ibig sabihin, paglubog sa kalagayan ng masa habang inaaral ang socio-economic conditions through practical na pakikipamuhay sa kanila. Ang pag-alam sa problema sa lupa, problema sa pang-ekonomiya, at the same time, ang problema sa militarisasyon na siyang laganap talaga sa isla ng Mindoro. Pero yung gusto nating i-point ay hindi siya na brainwash. Pumunta siya doon batay sa sarili niyang kapasyahan, batay sa sarili niyang kamulatan. Ito ay pagpapasya niyang buong loob na ialay yung kanyang kakaunting panahon para alamin ang tunay na kalagayan ng mamamayang Pilipino sa isla. Sa madaling salita, siya ay isang kabataang estudyanteng may malasakit sa kanyang kapwa mamamayan. You know what? This is the problem na sa hinaharap natin ngayon with the state, with the NTF-ELCAC, with the military. Kasi kapag may mga kabataan na pumupunta sa komunidad, kapag may mga kabataan na tinatanong kung bakit mayroong kagutuman at kawalan ng lupa, kapag may mga kabataang nakikisama sa mga magsasaka at katutubo, automatic na sinasabi ng Estado, lalong-lalo na ng NTF-ELCAC na NPA ito, na na-radicalize or kaya ay na-terror groom. Katulad na lamang ng mga paratang na sinasabi sa akin ng NTF-ELCAC at ng Hands of Our Children sa online. Pero to be clear, yun nga hindi NPA si Jerlyn. Nadami siya sa pangbobomba ng militar, siya ay biktima ng overkill ng military operation. Ang brainwash narrative ay isang forma ng panakipbutas para hindi pag-usapan ang tunay na problema na si Jerlyn ay biktima ng AFP. Ang kanyang karapatang pantao ay nilabag ng militar through pambomba sa kanya. And the question is, bakit ganito yung mga paratang ng militar? Dahil unang-una, hindi natin fully maiintindihan ang kung ano nga ba ang nangyari sa Mindoro kung hindi natin alam ang pang-ekonomiyang kalagayan ng Mindoro. Ang gist nito ay ang Mangyan Iraya, mga katutubo dito, ay agrikultura ang pangunahing hanap buhay. Ang kanilang mga pananim ay palay, mais, saging, pero ang kanilang mga lupang ninuno ay kinakamkam ng mga malalaking korporasyon. May land grabbing, mining, and ecotourism projects. For example, sa sitio Malatabaco, Price Land Corporation ang pumasok. At nakakaranas din ang mga katutubo ng mga hamleting, food blockade at sapilitang pagpapalayas sa kanilang lupa. At sino ang katuwang ng mga malalaking korporasyon o kapitalista na para sa tuloy-tuloy na pangangangkop ng lupa? Walang iba kundi ang kapulisan at ang militar. And to say ng AFP na kaya sila nagpasabog ng bomba para protektahan ang kanilang komunidad laban sa NPA, pero ang totoo, sino nga ba ang totoong banta sa mangyan? Bagaman kanina na nililinaw natin na hindi bahagi si Jerlyn ng NPA, pero worth it din na pagtalakayan na bakit nga ba may NPA sa lugar ng Mindoro in the first place? The real discussion, lalo na sa social media, ay yung mga economic conditions dapat ng mangyan and the structural reasons behind why do people, lalo na ang mga pesante at ang mga katutubo, ay umabot na sa kapasyahan na tumangan ng armadong pakikibaka. Kasi itong diskusyon na ito ay hindi kung ano nga ba talaga ang totoong katauhan ni Jerlyn na na-brainwash siya or na NPA ba talaga siya, kung tama ba o mali ang ginawa, ang mga narrative nila ng militar. But the point is, armed struggle does not emerge out of nothing.
yung pill na napaka-hard iswallow, lalo na ng mga militar at syempre ng mga karaniwang Pilipino na kung bakit may nag-NPA ay dahil nga may problema sa lupa. At ang mga terorista na tinatawag ng AFP na NPA ay mga magsasaka din na biktima ng Estado, na biktima ng kapitalismo, biktima ng mga nagaharing uri. Armed struggle exists out of necessity, rooted in the defense of land, livelihood, and poverty. At kung ano man yung nangyari sa Mindoro, it is not about something it's not about something AFP versus NPA, but AFP trying to protect the economic interest of the ruling classes and to suppress the armed struggle just to maintain the status quo. And historically, sino ba ang number one human rights violator sa Pilipinas? Which is ang AFP. At sila ang pinaka-consistent na defender ng mga land grabbers. So, kung uulitin natin, ang kwento ng Mindoro ay hindi simpleng encounter, hindi simpleng aksidente, at lalong hindi na brainwash na kabataan. Ito ay overkill, pambobomba sa sibilyang komunidad at estado na handang pumatay para ipagtanggol ang lupa at interes ng iilan. At si Jerlyn ay isang sibilyan na pinatay ng estado sa pambobomba nito. Hindi totoo na ginawa ito ng AFP to maintain peace and order, hindi. Dahil sa bawat putok ng mga militar, ng kanilang mga baril, alalahanin natin na ito ay nagsisilbi sa iilan. Sa pambobomba nila sa Mindoro, meron silang pinoprotektahan na malalaking korporasyon at habang pinapatay ang mga kabataan at ang mga mamamayang lumalaban, tinatakpan ang krimen at hinaharangan ang katotohanan. Walang kapayapaang mapapala kung tuloy-tuloy natin bubombahin ang komunidad at kung hindi natin aalamin ang ugat kung bakit nga ba merong nag-aalsang mamamayan, kung bakit merong nagpapasya na tumangan ng armas para ipaglaban ang kanilang karapatan na pilit-pilit kakait sa current system na meron tayo. They have the power to control the media and magsagawa ng media blackout. And we the youth, we must confront the truth, the reality on what's happening right now in our country. Kinakailangan natin tuloy-tuloy na pag-aralan ang lipunan, intindihin ang ugat ng kahirapan at alamin kung bakit nga ba merong mga kabataan o merong mga mamamayan na tumatangan ng armadong pakikibaka. And I just think it's not brainwashing. It's about seeking truth and fighting for what is right. At kung brainwashing man ang term dito ng estado, baka nga meron silang pinagtatakpan na katotohanan na ayaw nilang malaman natin.